Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po ulit po dito po sa ating YouTube channel mga kapatid. Matagal po tayong hindi nakapag-upload po dito po sa social media, no? At nagkaroon po tayo ng mga importante po na sa ating po parte na po ng ating trabaho mga kapatid, ano? Yun nga, tawag dito, no, marami po tayong nakaligtaan, marami po tayong na-miss na mga talakayan po dito po mga kapatid. Ang ating pong paninindigan ay hindi pa rin po nagbabago mga kapatid. Ang ating pong pagsuporta dito po sa ating mga kapatid po, dito po sa ating kay Vice President Sara Duterte at sa mga ka-line up po ng mga Duterte mga kapatid, ano? Hindi pa po nagbabago ang ating pananaw po at paninindigan pagdating po sa pamilyang Duterte mga kapatid. Hindi po nagkukupas yan, wala pong kupas yan, patuloy po tayong humahanga. Nagmamasid lang po tayo pero hindi po tayo nakakapagbigay ng mga komento dahil po tayo po ay busy sa ating trabaho mga kapatid. At ito na nga, ano, at nakita naman po natin ang walang habas po na panggigipit po sa mga kaalyado po ng mga Duterte. Inuna na po nila noong nakaraan po na ipakulong na po si Jinggoy Estrada, no, mga kapatid. At nakita naman po natin ang pagpapalitan po ng liderato dito po sa Senado mga kapatid, ano. At ang tawag dito ngayon naman po, nais po nila na naman na ipakulong at kakasuhan na nga po ngayon pong darating na linggo. Ito daw pong si Senador Rodante Marcoleta na nahaharap po sa tawag dito sa kasong hindi natin alam kung anong ang isasampa sa kanya mga kapatid, ano. At si dating congressman po Mike Defensor Santiago na wala pong habas na nagsasalita po laban po sa katuwilaan po ng gobyerno, no. At ito pong pagtanggal din po kay Kiko Barsaga at ito pong pagsasalita din po ni Lebiste mga kapatid, ano. Ang mga taong ito ay naninindigan po laban po sa tama. At nakita natin ang naging pananaw po at ang naging stand po ni ombudsman, no. Kakasuhan na daw po ito ni Crispin Boying Rimulya ngayong linggo daw po. At si Senador Rodante Marcoleta mga kapatid, ano. Ang tanong, papayag po kaya ang pamunuan po? Wala naman po silang magagawa kung magkakaroon po ng kaso at bibigyan po ng kaso ito pong si Senador Rodante Marcoleta. Bagkus po haharapin niya po yan at ang mama po ay naninindigan po para sa tama. Ang administrasyon po ito, kung sino po ang mga taong lumalaban po para sa tama, ay sila po nilang binabakbak po upang mabawasan po ang mga taong kumukontra po at lumalaban at naninindigan po para sa tama. Alam naman po natin, ano, kung ano na po ang tinatakbo ng gobyernong ito. Saan pa po kaya tayo patungo kung magpapatuloy pa po ang administrasyong ito sa mga darating na panahon mga kapatid. Alam po natin na labis-labis na po ang panggigipit po ng mga kalaban po nila sa politika. Ang administrasyong Marcos po wala na pong inatupag kung di po ang pagtira at pagbibigay po ng mga kaso sa mga kanila pong mga kritiko mga kapatid. Nakita na po natin yan. Tumakbo na po ng ilang taon. Laging ganun na lang po ang kanilang laging ginagawa, ano, sa kanilang mga kalaban sa politika. Ngayon po, ito pong si Chis Escudero ay makakaligtas po kaya sa kaso? Bagkus hindi po yata, at mukhang titirahin po rin yata ito ni Remulla, no, mga kapatid, ni Boying, ano. At ito pong si Joel Villanueva na isa rin po sa nanghudas dito po sa line-up po ng Duterte Black mga kapatid, ano. Isa po yan si Chis Escudero at ito po si Joel Villanueva sa mga bumitaw po sa aliado po ng Duterte Black kung bakit po nagkaroon po ng palitan, ng panibagong palitan sa liderato po sa pamamagitan po ni Sherwin Gatchalian mga kapatid. Nakakalungkot po ang mga nangyayari po, no. Pilit po talaga nilang, at alam naman po natin kung ano ang naging dahilan ng bakit po nila paglipat, dahil daw po sa mga pananakot po at mga kasong ibinabato po laban po sa kanila nito pong Marcos administration. Sila po isasampahan ng patong-patong na kaso kung sila po ay magpapatuloy po dito sa gobyernong dito po sa kapartido po ni Alan Peter Cayetano mga kapatid. Kaya po sila mismo ang nang iwan at iniwan po. Ano po ba ang sabi po ni Camille Villar?
kung sino daw po ang kakalas dito po sa kanilang Duterte Block, dito po kay Alan Peter Cayetano, ay mas masahol pa po sa Judas. Kaya po ngayon, nabansagan po sila mga Judas Iscariote, mga kapatid, ang nagkalulupo sa kanilang mga kasama, mga kapatid. Iniwan po talaga nila ng grabe, mga kapatid, na baliwala po ang sakripisyo ni Senator Bato de la Rosa, kung papaano po nakapasok ng Senado at nakalabas ng Senado ito pong si Senator Bato de la Rosa, nang ganun-ganun na lang po, mga kapatid. At ayan po, hindi po natin alam kung ano po ang mangyayari sa mga darating na linggo. Basta po ang tabayanan po natin, alam ko hindi papayag ang pamunuan po ng Iglesia ni Cristo kung ang mga kapatid po natin ay maninindigan po laban kay kapatid na Rodante Marcoleta. Hindi po natin alam yan, pero tayo po ay nakasubaybay at magmamasid po tayo sa magiging galaw po, mga kapatid. Ngayon po ay magsisimula ulit po tayo, mag-upload po tayo ng maraming video at titignan po natin ang magiging galaw po ng mga kapatid na Iglesia ni Cristo sa mga darating na panahon, sa mga darating na oras po, kung ano po ay ang gagawin nila kung sakaling at patuloy pong gigipitin si Senador Rodante Marcoleta. Mga kapatid, nakakaawa na po, pero nakikita po natin ang mga taong nagsasalita po at lumalaban po sa gobyernong ito, mga kapatid, ay talagang ginigipit po ng Marcos administration. Dahil po sa nalalapit po na impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte, kaya gusto po nila na babawasan po ng bilang po ang kampo po dito po ni Senador Alan Peter Cayetano, at mabawasan po ang kanilang bilang. Kaya po ang nagiging solusyon po nila ay ipakulong po at bawasan po ng mga kaalyado po ang bilang ng mga Duterte. 16 po ang kailangan na bilang para po makonvict si Vice President Sara Duterte, at 9 naman po para po sa kanyang acquittal, mga kapatid. Alam naman po natin yan, kung patuloy po nanggigipitin po ng Marcos administration ang mga kaalyado po ng Duterte, unti-unti pong mababawasan. At kung ipapakulong po nila, yun po ang gusto nila mangyari, ipakulong po at hindi po makadalo sa trial ang mga like ni Senador Jinggoy Estrada, ni Senator Bato de la Rosa, na alam naman po natin na mga kaalyado po ng mga Duterte, 2 na po ang nabawas. Ngayon po ay may kinaharap naman po na kaso. Ito po si Congressman Senador Rodante Marcoleta, mga kapatid, na mag-aabang po tayo, mga kapatid, ano po ang tatakbuhin, saan po patungo ang landas na ito, ng mga kapatid. Nag-aantay po ang maraming Pilipino. Ito po ay patuloy sa pagpatuloy po ng ayaw po nilang ito po ay pagtatakip po, mga kapatid, sa gusto po nilang mangyari, ang kanila pong naratibo, ang gusto po nilang maipanalo dito, ayaw nila na lumabas ang katotohanan, ang mga taong nagsasalita laban po sa flood control na isiniwalat po ni Ping Lacson, at nagtayo po ng organisasyon ito pong si Bongbong Marcos para po maimbestigahan po itong flood control. Pero lumalabas po ngayon, nagiging malinaw po sa lahat na ang may kagagawan po talaga nito ay alam na po natin kung nasaan po, at tinuturo po nila na ang may kagagawan daw po nito ay ang mga taong nasa Malacanang po, mga kapatid, At ito na nga po, batay po dyan, si Manuel Bunoan po, na dati pong DPWH Secretary, ay gagawin daw pong state witness ng Marcos administration laban po dito sa sa katiwalian po ng flood control, mga kapatid. Ano po ang aasahan natin? Mukhang naibenta na po ang kaluluwa nito po ni Bunoan. Alam naman po natin na si Bunoan po ay isa po sa alter ego po ng Pangulo. Dahil siya po ay nakaupo bilang DPWH Secretary, alam na po natin yan, mga kapatid. Alam na po natin kung saan papabor, kung saan po ito maninindigan. At pag humarap po ito sa Senado, alam na po natin kung ano po ang magiging ikot at galaw po ng Marcos administration laban dito, Ang pagiging state witness po ay hinihiling po nila
hihilingin daw po nila sa ombudsman po, natanggalin po at i-lift po ang nakasampang kaso laban po dito kay Manuel Bonnoan, at siya po ay tatayo bilang state witness po, mga kapatid. Ano po kaya ang aasahan natin sa mga darating na panahon kung patuloy po ang panggigipit at walang habas po na pagtatakip po sa mga kasakiman po na nangyayari po sa ating bansa, mga kapatid. Alam naman po natin yan, naglabo-labo na po ang issue. Sa issue po, napunta po tayo sa flood control, napunta na po tayo sa impeachment. Ang dami na pong kinaharap ng ating bansa na hindi po natutugunan ng Marcos administration, mga kapatid. Kung patuloy ang panggigipit, unti-unti pong malalagas. At for sure, alam naman natin kung saan papunta ang lahat ng ito, Bagkus hinihiling po natin na sana po ay si Vice President Sara Duterte po ay patuloy po na manindigan, para sa tama, ipaglaban niya po ang kanyang karapatan, at hinihiling po ng mamamayang Pilipino, na makapagsalita po siya laban po dito, mga kapatid. Wala na po ba tayong ibang hihilingin pa, mga kapatid, kung hindi po pakinggan din po ang site po ni Vice President Sara Duterte kung sakali pong magkakaroon po ng trial dito at masisimulan po ang pagdinig sa darating po na mga panahon sa July 6 po, mga kapatid. Manonood po ang taong bayan at patuloy po tayong magbabantay sa mga magiging kaganapan po, at magiging takbo po ng gobyernong Marcos na ito. Hindi po tayo titigil, nawala po tayo, pero tayo po ay babalik at patuloy po tayong magbibigay ng komento nang naaayon po. Ito po ay ating paninindigan, hindi po ang pagsasalita po. Tayo po ay may freedom po, may freedom po tayo na makapagsalita hanggat hindi po tayo nakaka-violate ng batas, ay hindi po tayo pwedeng kasuhan at hindi po tayo pwedeng malibel, Ang ating pong malayang pagsasalita po ay ito po ay garantisado po ng ating saligang batas, mga kapatid. Kaya kung kayo po ay tinatakot or kayo po ay tayo po ay ginigipit, huwag po tayong magpagipit, mga kapatid. Tayo po ay lumaban dahil ang boses po natin ay isa po sa malaking instrumento po ng malayang pamamahayag, mga kapatid. Lumaban lang po tayo at pakinggan po natin kung ano po ang kanilang magiging sentimiento, magiging galaw ng Marcos administration sa mga darating na panahon, mga kapatid. Hayan lang po muna ang ating talakayan ngayon, mga kapatid, at magpapatuloy po tayo sa ating pag-upload ng videos. Pasensya na po kayo. Ngayon lang po ulit tayo nakapag-upload at magpapatuloy po tayo, mga kapatid. Maraming salamat po.